Nanawagan mga UB Express driver kay President Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ang ibinigay sa kanya na emergency power para buwagin ang oil deregulation law. Ito ang naging panawagan ng mga hindi makatiis sa mga driver sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakasapi ng National Federation of UB Express dahil sa nararanasang hirap bunsod ng napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa lalawigan ng Rizal, pansamantalang tumigil din sa pamamasada ang mahigit sa 200 driver ng UB Express na bumibiyahe ng Cardona, Binangonan, Crossing at nagtungo sa Lansangan upang ilabas na ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Paglilinaw naman ni Perlito Gonzales, Presidente ng National Federation of UB Express Incorporated Rizal Chapter, kusang loob na tumigil sa pamamasada ang kanilang mga miyembro, hindi upang magprotesta, kundi talagang nahihirapan na sila. Pinapakita lamang nila umano na talagang hindi na nila kayang bumiyahe. Walang pangarang. Nais lamang nilang makita ng kanilang mga samahan at ng gobyerno na talagang hindi na nila kayang bumiyahe. Ang ginagawa lang po natin, ang nangyayari po ngayon, talagang hindi na namin kayang bumiyahe. Wala po kaming ginawang kilos protesta. Ito po ay pagpapakita lang na talagang hindi na kaya po namin na mamasada dahil sa taas ng produktong petrolyo. So member kayo ng... Ako po ang president po ng Rizal Chapter ng National Federation of UB Express Incorporated po. Sa amin sir, sabi ng mga kasama namin, pare, hindi na namin kayang bumiyahe dahil talaga mataas na talaga. Hindi na kayang bumiyahe. Sa isang balikan lamang nila umano mula sa Binangonan hanggang Crossing ay kumukonsumo na sila ng hanggang sa 1,400 pesos sa diesel at gasolina na lamang ang kanilang binubuhay. Ang diesel namin naglalaro po ng 1,300 to 1,400 ang isang balikan lang po. Ang sabi ko sa mga membro ko na anong dapat natin gawin? First, titigil na kami ng biyahe. Sabi ko, sige, gawa tayo pakita tayo na talagang hindi natin kayang bumiyahe. Na wala tayong gagawing panggugulo, pangarap, na isasagawa natin. Basta ipakita lang natin sa mga kasamahan natin na talagang tayo, makita rin ng gobyerno na talagang hindi na po namin kayang mamasada. Gusto man po namin maghanap buhay para pagserbisyuhan ng aming mga mananakay at para rin kahit pa paano may panglaman sa sikmura ng aming pamilya. Kaya lang po talagang ang gasolinahan na lang ang nabubuhay namin. Talaga kayang... Pagdating sa ayuda ng gobyerno, malaking bagay umano ito sa kanila, pero kahit isang driver umano sa Rizal ay wala pang nakakatanggap. Kung tutuusin din na hindi na kailangan ng subsidiya dahil kaya naman nilang maghanap buhay. Ang kailangan lamang nila umano ay sana baguhin ang oil deregulation law na ang nasusunod ay malalaking company ng Big 3. Kung gobyerno ang magpapatakbo, malaking tulong din para sa mga driver. Pero yung gobyerno nagbibigay ng 5,000 ayuda para sa mga driver. Kayo ba dito sa Rizal ay nakatanggap na ng ayuda? Doon tungkol naman po dyan sa subsidy na yan, na sinasabing fuel subsidy, malaking bagay po para sa amin yan. Tutuusin po, malaking bagay din. Pero ni isa po, wala pa pong nakakatanggap dito. Kahit po sa mga magta-tricycle, sa mga toda dito, wala pa pong nakakatanggap. Idinagdag pa ni Gonzales na kaya nilang maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Hindi umano sila ang mga imbalido para umasa sa gobyerno. Dahil ang kailangan din na may paglaanan ng buwis para sa mas mahalagang pangangailangan. Kaya naman nila umanong magserbisyo sa mga mananakay kung nasa tama ang presyo ng petrolyo. Hindi naman po namin din kailangan din yan. Kaya po namin maghanap buhay. Hindi po namin kailangan yung subsidy na galing sa gobyerno kung tutuusin. Ang kailangan lang po namin sana baguhin yung deregulation law na ang nasusunod po ay yung mga private company na Big 3. Kasi po, kung ang mapupunta sa pamamahala ng gobyerno, yung oil deregulation law na yun matatanggal at gobyerno magpapatakbo, mas malaking bagay po sa amin, malaking tulong sa aming mga transport po yan. Nanawagan din ito kay PBBM na gamitin ng emergency power para alisin ang oil deregulation law para matulungan ng sektor ng halunan ng mga driver na unang tinatamaan. Nangyari na umano ito noong COVID-19 at nangyayari na naman ang krisis ngayon. Hindi rin umano solusyon ang pagbibigay ng subsidiya dahil 2 araw lamang ay wala na yun at sa haba ng kanilang ruta ay kulang pa ang 5,000. Kaya namin magserbisyo sa mga mananakay
kung nasa tama lang po yung presyo ng ating petrolyo ngayon. So sir, baka meron kang mensahe sa gobyerno, sa kung anong agency man ang gusto niyong patungkulan. Para po sa gobyerno, sa DOTR, unang-una po, na sana, pabigyan ng aksyon, pabigyan na po ng kapangyarihan yung ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, na binigyan ng special power para tanggalin na yung oil deregulation law na yan po, para po matulungan naman nila ang sektor ng transportasyon, kasi po kami po yung unang apektado. Pandemic, kami yung unang naging apektado po. Ngayon po, sa pagtaas ng petrolyo na walang tigil at hindi makontrol, ay kami pa rin po ang talaga nagsasakripisyo. Ngayon po, ito pong nangyari nito, net, hindi na kami makabiyahe, talagang hindi na po namin kaya. So para sa inyo, hindi solusyon ng subsidy? Hindi po solusyon yun. Pang 2 araw lang po, wala na yun eh. Kasi isang biyahe lang po namin, sir, ilang ikot lang po namin yan sa haba ng ruta po namin. Ubus na. Kulang pa po yung 5,000 na isang araw na yun, kung tutusin. Hindi naman po yun. Malaking bagay po kung bibigyan kami ng gobyerno, pero hindi po yun talaga ang kaya aming kailangan. Bigyan po nila ng aksyon yung oil deregulation law. Malaking bagay na po para sa amin. At hindi lang naman din po kami ang makikinabang, pati na mga private sector siguro. Sa Hector, sa kapwa driver natin, baka meron pa yung mensahe sa mga kababayan natin Manila. Sa mga driver po, kontintis lang. Maraming salamat sa mga driver na patuloy pa rin na sumusuporta at nakasana ay mapapakinggan tayo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy tayo sa paghahanap buhay at pagsiservisyo sa ating mga mananakay. Maraming salamat. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.